pagkakataong nagiging marupok tayo sa ating pangako. Lalo na ang pangakong maghihintayan tayo ng matagal na panahon at bahagi ng pangakong ito ay ang magkakasama pa rin sa bandang huli. Tukso at pangangailangan ang pangunahing dahilan kung bakit ang pangakong maghihintayan ay hindi natutupad. Isang taong paghihintay nga matagal na at marami nang dumarating sa ating buhay na nanunukso at nag-aalok ng pag-ibig. Kaya naman malaki ang posibilidad na malimutan mo na ang pangako mo sa isang tao na maghihintayan kayo upang sa bandang huli ay magsama na kayo. Isang taon, matagal na. Ano pa nga ang 10 taon? Pero ang masakit ay ang pagsisisi sa bandang huli kung bakit hindi mo siya hinintay. Magandang araw mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut at kwento ng buhay at pag-ibig ni Jillian ang aantig sa inyong mga puso sa araw na ito. Dito sa ating programang Barangay Love Story. Magandang araw po sa lahat ng kagaya ko ding masugid na tagapakinig ng inyong programa. Papa Dudut, kay tagal ng panahon na nang ako'y nagtangkang sumulat sa inyo. Ngunit kadalasan ay puro simula lamang ako. Subalit ngayon ay desidido na akong simulan na at tapusin ang liham ko. At ako po'y lubos na umaasa na mapabilang din ito sa mga kwentong binabasa nyo. Ako po'y naniniwalang maiibigan din ninyo ang personal kong kwento ng pag-ibig. Dahil ito rin po ay natatangi. Kapupulutan din marahil ito ng aral ng mga kabataan. Lalo na mga kababaihang sa ngayon ay nangangapa pa lamang sa landas ng buhay. Pero bago ang lahat, Papa Dudut, sana po ay ma-attain ninyo ang Here I Am o kaya naman maging sino ka man sa simula o sa ending ng pagbasa ninyo ng liham ko. At dahil dyan sa request mo na yan, Jillian, narito ang awitin na para sa'yo. Here I am Dear Papa Dudut, likas po kasi sa akin ng maging panakaibigan at masayahin akong tao. Kaya naman marami akong kaibigan. Hindi naman ako masyadong maganda, ngunit meron din naman akong angking alindog kahit papaano. At malakas daw ang apil ko dahil sa panangiti at palatawa akong babae. Isa si Marco sa mga nabighani sa akin. At ako'y nabighani din sa kanya noong kami ay kapwa 17 anyos pa lamang. Kami nagkamali at lumagpas sa limitasyon sandi upang mabuntis ako nang wala sa oras. Ngunit si Marco ay hindi pa nga lang handa sa ganoong sitwasyon. Tinakbuhan ako ng lalaking yun. Gayon pa man itinuloy ko ang pagbubuntis kahit na wala na akong maaasahang tulong sa aking mga magulang na noon ay matatanda na. Ako kasi ang bunso sa aming 8 magkakapatid, ngunit ako pa ang napariwara. 17 anyos pa rin ako noong isilang ko ang aking anak. Itago na lang natin sa pangalang JB. At ang aking anak na si JB ang naging inspirasyon ko upang harapin ang napakahirap na buhay ng isang single mother. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na'y iyong papalitan. Matapos ang tingin, pag-ibig ko't dangal, iwan mo ako, may pusat luhaan. Taong 1995 noong isilang ko si JB. Noong sumapit ang taong 1999 ay lumipat kami ng ibang lugar kasama ang mga magulang ko dahil kinakailangan namin ibenta ang lote at kapirasong lupain ng mga magulang ko sa isang bayan na hindi ko na po sasabihin ang pangalan.
Sa isang barangay doon ay lumipat kami, ngunit ang aming barangay ay napapalibutan ng mga bukid. Mababait naman ang mga tao at malugod naman kami tinanggap ng mga kapitbahay. Isang maliit at lumang bahay ang aming binili at siya naming tinirhan. 4 na taong gulang na noon ang aking anak na si JB. Si Mama ay nagbukas ng maliit na sari-sari store. Ako naman ay namasukan bilang waitress sa isang beer house sa bayan. At dahil sa uri ng aking trabaho, ay kailangan kong laging nakaayos upang maging kaakit-akit. Kaya naman may mga lalaki ding sa akin ay humahanga at nagnasa. Ngunit ramdam ko kung ano talaga ang gusto nila sa akin, ang aking katawan. Kaya naman lalo akong nag-iingat dahil takot na akong mabiktima ng mga lalaking mandoloko. Nasa akin ang pag-amin na nasasabik ako sa kandungan ng isang lalaki, ngunit mas nananaig sa akin ang takot na muling mabiktima. Kahit kulang ako sa pag-ibig noon ay nakakaraos naman ng buhay dahil ramdam ko ang pagmamahal ng aking mga magulang at nakakalibang ang kabibuhan ng aking anak na siyang pumapawi sa pagod ko sa matapong trabaho kapag uuwi na ako at sasalubong ito sa akin. May gagawin para sa'yo. Noon ay may bagong kalaro ang aking anak. Ang batang si Shaq na noon ay 12 anyos na. Walang mga magulang si Shaq at tanging lolo na lamang niya ang kasama niya sa kanyang buhay. Si Lolo Andong ay marunong naman sa buhay. Dahil kahit matanda na, ay mahusay pa rin niyang nahahawakan ang kanyang hanap buhay. Nagpapautang si Lolo Andong ng pera, abono at pestisidyo sa mga magsasaka. Siya ay binabayaran naman tuwing anihan. Ayon sa kwento ni Shaq ay minsan pa lamang daw niyang nakita ang nanay niya na may asawa ng iba sa Maynila. Ang tatay naman daw niya ay kagaya ng tatay ng anak kong si JB. Lumayas at hindi na muling nagpakita. Naging malapit ang loob ko kay Shaq dahil parang nakikita ko sa kanya ang kalagayan ng aking anak. Ngunit lubos akong umaasa noon na sana ay maging kagaya din ni Shaq si JB. Matured kasi si Shaq sa edad niyang 12. Sa totoo lang, habang nagtatagal noon ay napapansin ko si Shaq. Hindi kalaro ang turing niya kay JB, kundi parang isang ama kung umasta kay JB. Natawa ako noong marinig ko ang sinabi ni Shaq kay JB. Wala ka naman tatay eh, kaya ako na lang ang tatay mo. Hindi alam ni Shaq na nasa bahay ako noon. Mula noong araw na yun ay pinansin ko na kung paano ituring ni Shaq si JB. At lalo akong natutuwa kapag ganon. Para talagang isang ama ang asta niya sa aking anak. Kapag may nagagawang mali si JB, ay pinapagalitan at sinesermonan niya. Madalas kumanta si Shaq ng isang kanta na lagi kong napapakinggan. Noong tanungin ko naman siya kung saan niya napulot ang kantang yon, tinuro daw sa kanya ni Kuya Dante, ang lalaking tumira sa kanila noon. Magaling daw kumanta at maggitara si Dante. At ang kantang yon ang paborito niya kaya naman natutunan na rin kantahin ni Shaq. Ano naman ang title ng kantang yan? Tanong ko pa kay Shaq. Maging sino ka man? Sagot niya. Gusto mo kantahin ko ng buo? Tanong pa niya. Noong una ay malayo ang loob ko kay Shaq dahil hindi siya marunong gumalang sa akin. Tinatawag niya ako sa pangalan ko. Walang tita o ate, basta pangalan ko lang. Kung kausapin niya ako ay parang kaedad ko lang siya. O sige ha, kantahin mo nga. Sabi ko pero noong kantahin niya noon ay napagtanto niya nga hanggang unang chorus na lang pala ang alam niya. Nagkamot siya ng ulo noon at tinatanong niya kung bakit nakalimutan na niya ang ibang lyrics ng kanyang paboritong kantang Maging Sino Ka Man.